maging handa sa pagharap sa Panginoong Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa ating lahat na narito, tayo nawa ay laging makasunod sa kalooban ng Panginoon, malayo sa sakuna at karamdaman. Ipanalangin natin na magkaroon ng tunay na kapayapaan sa buong mundo, lalo na sa Middle East at Europa. Matapos na sana ang digmaan ng Israeli, Hamas, Hezbollah at gayon din ang digmaan sa Ukraine at Ruso, itigil nawa nila ang karahasan, pagpatay at igalang ang buhay ng bawat tao. Ngayon po ay 31 ng Disyembre, bisperas ng kapistahan ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Taimtim na isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Sa panimula ng bagong taon, ang Mahal na Birheng Maria bilang Stella Maris, tala ng karagatan, ang tumatanglaw sa ating paglalakbay sa dagat ng buhay. Sa tema ng taon, kamanlalakbay ng pag-asa, misyonero ng pananampalataya. Sa tema sa panahon ng Kapaskuhan, ipagdiwang natin ang hubileo ng Panginoon ng may pag-asa at pananampalatayang matibay. Sa liturhiya, ang liturhiya ng bagong taon ay maraming inaalaala. Una, si Maria na Ina ng Diyos. Ikalawa, ang pangdaigdig na araw para sa kapayapaan. At ikatlo, ang pagsusunat at pagbibigay pangalan sa anak na nagkatawang tao. Ito ang oktaba ng Pasko na siya ring maririnig sa Ebanghelyo. Sa pasimula ng taon, ang pagtawag sa pangalan ni Jesus ay nagpapakita ng ating kaugnayan sa Kanya at inaalaala ang kaligtasan sa Kanyang ngalan. Ngayong araw na ito, bubuksan ng pintuan ng Jubileo sa Basilika ng Santa Maria Maggiore sa Roma. Ito ang ikatlong pintuan ng Jubileo para sa taong 2025. Sa turo ng simbahan, tinatawag ang Mahal na Birhen bilang Stella Maris, isang titulo na nagbibigay diin sa ating matibay na pag-asa na sa gitna ng mga unos ng buhay na ito, tinutulungan tayo ng Ina ng Diyos, pinasisigla tayo at pinalalakas ang ating loob upang magpursige tayo sa pag-asa at pagtitiwala. Ang mga mag-aalay po sa gabing ito ay ang mga piling tagatangkilik ng banal na misa, samahan ng Santa Rita, care of Sister Margie Kataag, samahang Mother Butler, care of Sister Imelda Basi, samahan ng Santo Niño, care of Sister Shoni Marcelo, samahan ng Pasca, care of Sister Lucila Peralta, samahan ng Legion of Mary, care of Sister Veronica Cura, samahan ng Catholic Women's League, care of Sister Claire Jacinto. Inaanyayahan po tayong lahat na magkaroon ng ganap, buhay, may kamalayan, at mabungang partisipasyon sa pagdiriwang ng banal na misa. Tayo po ay inaasang sumagot ng mga nararapat na tugon at makiisa sa pag-awit.
Magsitayo po ang lahat. Ang
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. Mga kapatid, sa ating huling misa sa taong 2024 na ito, tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob niya sa atin. At tayo manalangin nawa ang darating na taon ay magbigay sa atin ng bagong pag-asa, bagong kasaganaan, bagong buhay at kaligayahan. Upang tayo maging marapat, isipin natin ang ating mga kasalanan, tayo po ay magsisi. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwan ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kaniyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na sinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo na po ang lahat. Sa unang pagbasa, tinagubilina ng Panginoon si Moises na ituro kina Aaron at sa kanyang mga anak ang paraan ng pagbabasbas sa kanyang bayang hinirang. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin kanila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa.
Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo ang kasaysayan ng kaligtasan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa pagsapit ng takdang panahon upang palayain ang lahat at ipinagkaloob din niya ang espiritu ng kanyang anak upang matawag natin siyang Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isinasalaysay ng mabuting balita ang pagdalaw ng mga pastol sa kasisilang palamang na sanggol at kung paanong lahat sila ay namangha sa mga pangyayari na nagdala naman sa kanila sa pagpupuri sa Diyos sa mga dakila niyang ginawa. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon naman anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sapsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastor. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay.
Umalis ang mga pasto na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kaniyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa binalita sa kanila ng anghel. Pagdating na ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang binigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. God is good all the time. How can we describe our life? Our life are moments. Moments when we say hello and when we say goodbye. And whenever we say goodbye, there is always sadness in our heart. Whenever we say hello, there is joy and hope. Ganyan dapat yung ating naramdaman kapag may dumarating sa buhay natin. Kagalakan, pag-asa. Subalit pagka may umaalis, kalungkutan, dalamhati. Nang si Father Leo ay umalis dito bilang parish priest, we were sad because we have to say our goodbye. At nang si Monsignor Angel ay dumating dito sa ating parokya, mas nalungkot tayo. We welcome him and we said our hello with joy and hope. Sa ating buhay, may mga taong umaalis, nakakalungkot. We say goodbye. Subalit may mga tao din namang dumarating. Nagagalak tayo, we welcome them, and we have our hope. Merong namamatay sa ating pamilya at kaibigan, nalulungkot tayo. We say our goodbye. Subalit may sinisilang naman. Naliligayahan tayo't nagagalak. And we say our hello. And we have hope sa mga taong dumarating sa buhay natin. Ganyan din yung ating pinagdiriwang ngayon. To say goodbye sa taong 2024 and to say hello sa taong 2025. Subalit bago natin sabihin yung goodbye na yon, isipin natin, ano ba nangyari sa atin sa buong 2024? Ano nangyari sa buhay natin? Ano nangyari sa pamilya natin? Ano nangyari sa ating parokya? Ano nangyari sa ating sambayanan? We experience sufferings, trials, and difficulties. Marami tayong naranasang paghihirap, dala ng kalamidad, nandyan ang baha, nariyan yung bagyo, nariyan yung pagsabog ng bulkan, nariyan yung high tide na hindi maalis-alis sa atin, nariyan yung
dumarating na sakit, nariyan yung meron tayong tampuhan, kagalitan. We were sad. Subalit, sa kabila nito, isipin natin, mas marami ang grasya ng Diyos. Mas marami ang biyaya ng Diyos. Ano yun? Biyaya ng Diyos na tayo natitipon ngayon, buhay na buhay. Biyaya ng Diyos na tayo ay malusog. Biyaya ng Diyos na tayo may pamilya. Biyaya ng Diyos na kayo may asawa. Biyaya ng Diyos na kayo may mga anak. Biyaya ng Diyos na kayo may hanap buhay. Napakaraming biyaya na dapat nating pagpasalamatan. At ngayon, sa misa na ito, we say goodbye to 2024. At mamaya sigurado kayong magpupuyat, no? Magpapaputok ng iba sa inyo. Kaya ako'y bumili ng pantakip sa tainga para hindi ko madinig yung ingay na yan. At ginagawa natin yun because we want to say hello. Gusto nating i-welcome ang 2025. At sa pag-welcome natin ng 2025, naroon yung ating kagalakan, naroon yung ating pag-asa. Pag-asa na may magandang darating sa buhay natin. Pag-asa ng mga dalaga na sila'y magkakaroon ng boyfriend. Pag-asa ng mga binata na sila'y magkakaroon ng girlfriend. Pag-asa ng mga magulang na sila'y magkakaanak. Pag-asa ng mga walang trabaho na sila'y magkakatrabaho. Dapat ay full of hope. Alam po ninyo, last December 24, binuksan yung Jubilee Door sa Roma. At ito naman ay ginawa natin nung linggo, December 29, na binuksan yung Jubilee Year sa ating diocese at sa ibang mga parokya na tinatawag na Jubilee Churches. Anong sinasabi sa Jubilee na ito? That we are pilgrim of hope. Ang ibig sabihin tayo ay mga manglalakbay na mayroong pag-asa. Bakit pag-asa? Sa kabila ng ating mga tiisin. Bakit pag-asa sa kabila ng mga paghihirap? Bakit pag-asa sa kabila ng maraming kasinungalingan? Bakit pag-asa sa kabila ng problema natin sa gobyerno? Bakit pag-asa sa kabila ng awayan ni Sara at ni Marcos? Bakit pag-asa? Sapagkat tayo may Panginoon na hindi tatalikod sa atin. Sapagkat tayo may Panginoon na laging tutulong sa atin. Sapagkat tayo may pamilya, may mga magulang, may mga anak na naroon upang tayo suportahan. Kaya nga sinasabi, we are missionaries of faith. Tayo mga misyonero. Yan ang dahilan ko bakit ang simbahan natin tinatag hindi para maging hierarchy. No. Our church was created by Jesus to be a missionary. At yan ang dahilan kung bakit sinabi niya bago siya makyat sa langit, go forth and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Go forth, meaning to say, you have to be missionaries.
baptize them to be missionaries of faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, to be missionaries of love, of unity. Just as the Father loves the Son, and the Son loves the Father, and the Father and the Son loves the Holy Spirit, and the Holy Spirit loves the Father and the Son, we must be reflection of that love. We have to be missionaries of love. And that love unites the three persons in one God. And therefore, we have to be missionaries of communion. Yan ang dapat maging pamilya natin Pamilya ng pag-asa, pamilya ng pananampalataya, pamilya ng pag-ibig, pamilya ng pagkakaisa. Yan dapat maging parokya natin. Parokya ng pag-asa, parokya ng pananampalataya, parokya ng pagmamahalan, at parokya ng pagkakaisa. Ito dapat ang maging challenge sa atin sa year 2025. As we face the challenges of 2025, let us bring with us hope. Hope that we have one God who will help us. Hope that we have family and friends who will support us. Faith. Faith in God. Faith in each and every one of us. Love. Love, which is the reason why we are created by God. Love, for which we should exist and interact with each other. And this brings our unity, our communion. Sana po sa taong 2025, makita sa ating buhay, makita sa ating pamilya, makita sa ating parokya at sambayanan ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ng pag-asa, at ang Diyos ng panampalataya. So we say our goodbye sa 2024 with sadness, and with joy we say our hello sa 2025 with hope and love for each other. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buwat sa Diyos, liwanag buwat sa liwanag, Diyos na totoo buwat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagkadiyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat, dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan
kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong bagong taon, manalangin tayong manatili ang pag-asang magaganap ang ating mga hinahangad at mamamayani ang kapayapaan mula sa Panginoon. Ating pong itugon, Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mga tagapaghatid nawa ng pag-asa at kapayapaan ang mga namumuno sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Magsikap nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ngayong taon ng jubileo na panatilihin ang kapayapaan at pagmamalasakit sa nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Maging pugad nawa ng pag-asa at pananampalataya ang mga pamilya ngayong taon ng jubileo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Paakay nawa tayo kay Maria bilang magkakalakbay ng pag-asa at misyonero ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Makapasok nawa sa langit ang mga yumao ng makasama nila si Maria at ang mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng pag-asa, kami pagbigyan sa aming mga hinihiling. Gabayan mo ang simula't wakas ng taong ito ng yubileo. Lumakad nawa kami sa landas ni Maria sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang tayo at ang ating mga alay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistaang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinagdiriwang ang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukan ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan, ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ng aming Papa na si Francisco, ang aming Obispo na si Dennis at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nangahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Lorenzo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang isang kalipunang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, awitin natin, Ama namin. Sumasalamin ko.
kami adyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, ang sinabi mo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakansala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilhod po ang lahat. Narito si Yesu Kristo nating Panginoon, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan na mahal na ina ng iyong anak at ang iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Bukas po ang misa natin ay 6:30, 8 o'clock at 9:30 ng umaga. Wala po tayong binyag at wala po tayong misa sa hapon. Kaya sabihin po ninyo sa kapitbahay, kaanak ninyo at kasambahay at pamilya, ng misa natin ay 6:30, 8 o'clock at 9:30 ng umaga. Sumainyo ang Panginoon. Iyuko po natin ang ating mga ulo para po sa formal na pagbabasbas. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na minabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagkapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon sa buong taon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng walang maliw na pananalig, ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo tayo mapayapa at Happy New Year sa inyong lahat. Salamat sa Diyos.